ka-farmer, bago po tayo mag-start sa atin pong video sa araw po na ito, ay nais lamang po natin magbahagi po ng isang Bible verse. So ayon po sa aklat ng Genesis, sa Bible po ay nakalagay po doon, nakatala, para magpalakas po sa atin. Sabi ng God, at ibinigay niya sa tao, sa Genesis chapter 1, sabi doon ay binigay niya sa tao lahat ng mga pagkain, lahat ng mga pananim na pwedeng kainin po ng tao. So kaya yung pagkain natin ng unang dinisenyo ng God ay wala pong iba kundi yung mga malulusog na pagkain. So healthy foods. So napakahalaga po niyan. Isa po sa mga tip, farmer. Sabi sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 7, sabi doon, at nilalang ng Diyos ang tao mula ayon sa wangis at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at mula sa alabok. At tiningahan ng Diyos ang butas ng kanyang mga ilong at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So tayo ay mula sa alabok. So ngayon kung nakikita po ninyo sa pag-farm, ma-realize natin totoo nga sabi ng God, mula tayo sa alabok. Anong kailangan po ng lupa para gumanda yung tanim po natin? Kailangan po ng nitrogen, kailangan po ng phosphorus, kailangan po ng potassium, at iba pang mga nutrients. So ganun din yung katawan natin, kailangan din po natin ng nitrogen, phosphorus, potassium. Lahat ng yun makikita natin o makukuha natin sa mga kinreate ng God. So yan po yung food for thought para po sa ating vlog. Panibagong araw, panibagong lakas mga ka-farmer. Tama, nasa tamang video ka. So, welcome po ka-farmer sa atin pong munting YouTube channel. So, dito ay magbabahagi po tayo ng atin pong munting kaalaman, ay yung atin pong munting karanasan na nais po naming maibahagi din sa mga kagaya mo na gustong mag-farm at isa sa mga na-inspired kapag nakakita ka ng mga nagpa-farm. So, mga ka-farmer, disclaimer lang po natin, hindi po kami eksperto, pero magbabahagi kami ng kaalaman, hindi po namin ipagdadamot yung amin pong karunungan na natutunan batay po sa amin pong karanasan. So dito po mga ka-farmer, nag-try po kami mag-experiment. So isa sa mga experiment po namin is, isa po kasi sa mga gusto ko, ay na-encourage po ako pagdating sa farm. Nakikita ko sa mga vlog, nakikita ko po sa mga may farm, sobrang napakaganda ng buhay po nila. Alam niyo po kung bakit ka-farmer? Siyempre, kapag may farm ka, hindi ka magtatrabaho ng 8 hours sa isang araw. After mo magtanim, after mo mag-prepare ng lupa, land preparation, after mo mag-prepare ng land preparation, then after mo magtanim, gagawin mo, magdidilig ka, kagaya ng ginagawa. So, magdidilig ka mga ka-farmer. Magdidilig ka, and then kapag nagdilig ka, after mo mag-alaga, i-maintain mo na lang po. Uwi ka sa bahay, pwede ka nang humiga. Kasi may sigurado ka nang i-harvest kapag naalagaan mo ng maganda yung mga tanim mo. Ikaw na yung boss, wala kang boss, kontrolado mo yung oras mo. So dito mga ka-farmer ay mayroon po tayong dalawang tanim. So mayroon po tayong sitaw at mayroon po tayong pipino. So ang tanong, bakit sitaw at bakit pipino? Anong mayroon kay sitaw? Anong mayroon kay pipino at nagustuhan ng inyong ka-farmer? So ganito po kasi mga farmer, isa sa mga strategy na pwede ko pong maibahagi sa inyo kapag nagtatanim po tayo, dapat meron tayong long term at meron tayong short term. So ibig sabihin, ito si sitaw, 3 months bago ka makaharvest. Ito naman si pipino, 45 days, harvest ka na mga ka-farmer. So yan po ang advantages. So kapag nag-harvest ka kay pipino, nasa maikling panahon sa 45 days, mayroon ka ng budget. Then habang ito, namumulaklak na, kagaya nito, yung edad po nito, namumulaklak na, mamumunga na ito mga ka-farmer. Nagpe-prepared na po kami kagad doon sa kabila ng amin pong mga tatanim. So dito ay may pang-support ka na sa patanim mo doon sa kabila kapag nag-harvest ka ng 45 days at saka may pang-support ka na din dito sa sitaw. So, ibig sabihin, nakakales tayo, una, sa gastusin. Kasi mayroon tayong pantustos. So, ito yung puhunan natin, yung maikli yung edad mga ka-farmer. So, yan ang isa sa mga pwede ko pong maibahagi sa inyo, batay sa aming karanasan.
At isa pa mga ka-farmer is being a resourceful. So paano ba tayo maging resourceful? Kagaya po nito, yung gamit po namin, hindi po kami bumili ng straw, ng tali, or whatever pa na mga pwede po natin gagamitin. So dito lang po kami nakafocus mga ka-farmer sa kung anong mayroon sa palibot natin. Kagaya po niyan, maraming kawayan po dito. So pwede na rin po yan na maging balag po natin, magiging resourceful, magagamit natin. So nakatipid ka na, mga ka-farmer, pwede mo pang pambili ng binhi, pwede mo pang pambili ng pang-insekto, or kung ano pang bagay na paglalaanan mo. So dito mga ka-farmer, punta tayo sa another strategy. So another strategy mga ka-farmer ay kagaya po nito. Nag-araro po kami dyan. So dito, sa kabilang side. So dito mga ka-farmer ay nag-araro po kami. Nakikita po ninyo, dito po yung tanim, then mayroong araro sa gitna. Pero hindi kami nag-pulverize ng lupa. Ang tanong is bakit hindi kami nag-pulverize ng lupa? Kasi kapag pinulverize po natin yung lupa, diyan, ang mangyayari po, tutubo ng madalian po yung mga damo. So kaya mahalaga na hindi na tayo mag-pulverize mga ka-farmer. So para hindi siya tutubo ng masyadong damo. So isa pa, dito sa mga puno lang tayo nag-pulverize at naglagay po tayo ng organic po. Labhang po yan, yung sa rice hull. Then sa ilalim po niyan ay naglagay po kami mga ka-farmer ng uling po ng rice hull. So isa pa, dito kung mapapansin po ninyo mga ka-farmer, yung dinadaanan po natin, hindi po yan namin na araro. So bakit hindi po namin inararo? Kasi dito po kami dadaan, ibig sabihin kapag nadaanan po natin natapakan, hindi na po tayo nangangailangan ng pagdadamo kasi mamamatay din, hindi makapenetrate po yung damo. So ito lang yung iniingatan natin sa may tanim po banda mga ka-farmer. Okay, so yun mga ka-farmer, abangan nyo po ito, abangan nyo po yung magiging outcome kasi po mga ka-farmer ay pa-stages na po ito ng pamumulaklak. Ayun po mga ka-farmer, kung nakikita po ninyo, namumulaklak na po yung atin pong mga tanim na pipino. So napakaganda po. Kailan lang po natin ito itinanim. So ayan po yung bulaklak niya mga ka-farmer. Sobrang gaganda. Sobrang gaganda po ng bulaklak mga ka-farmer. So yan. So ngayon, abangan nyo po mga ka-farmer kung ano po magiging outcome po nito sa paglaki po nito at sa pag-harvest po nito. Mag-update po kami mga ka-farmer. And then yung balag po namin dito, temporarily pa lang po yan. Since wala pa tayong budget, wala pa tayong pang finances para sa mga straw, mga tali, o ano pang ginagamit na magaganda. Pero may nakita na po tayo, mga ka-farmer, na sobrang ganda pagdating po sa balag. Kung hindi lang po natin yung gawa nga ng nagtitipid muna tayo kasi bago pa lang tayo nag-pot up, bago pa lang po tayo nag-start. So panimula pa lang ito. Abangan nyo po mga ka-farmer yung update ko po kung paano ito lalago. Awa ng Diyos, paano ito lalago. So napakalaga yung prayer natin kasi ito yung isa sa mga kahilingan natin palagi at ito yung isa sa mga passion po natin na magtanim mga ka-farmer. Kasi napakaganda ng pagtatanim. Una, libre ka pagdating sa ulam. Maliban sa libre ka, mayroon ka pang kita. Naka-exercise ka pa mga ka-farmer. So yan po yung advantages. At na-assured mo na ikaw ang nagtanim, na sigurado mo na malusog o napakaganda at less yung mga chemicals na ginagamit mo mga ka-farmer. At isa sa mga ma-assured mo mga ka-farmer ay yung mayroon kang ulam at panigurado kang ulam sa pang-araw-araw. So nakatipid ka na, naging malusog ka pa, at the same time nakapagbahagi ka pa ng kaalaman. So kaya mga ka-farmer, magbabahagi po ako sa inyo sa update po dito. Yan, yung plan po kasi namin ay mataniman po lahat, yung itong part, pero hindi pa po natin kaya kasi malaki yung kapital. So dito lang muna tayo sa kung anong kaya natin. Dito lang tayo mag-start sa panimula. Abangan po ninyo mga ka-farmer kung ano ba yung magiging outcome ng atin pong tanim. Ano ba ang magiging outcome ng atin pong hinihiling, yung atin pong ninanais na farm. Salamat ka-farmer. God bless. Thank you so much for watching. Bago po tayo magtapos, paki-like naman, paki-subscribe naman, at paki-pindot naman ang notification bell po natin para updated ka sa mga videos. Kung isa ka
sa mga nagnanais din mag-farm. Manood ka sa mga bagay patungkol sa farm. Kung isa ka sa mga na-inspired sa pagtatanim, subaybayan mo ang video ni Agris Life. Salamat and God bless sa atin pong lahat.